Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakatiis ang mga men in uniform sa ginagawa nga ni Kuting ng Norte ng mga kababalaghan sa bansang Pilipinas at sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin magpagtatanto na nagsanib pwersa na nga ang men in uniform natin para masugpo ang kasamaan at kabalbalan at katiwalian na ginagawa nga ng kampo ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaloslos na ito dahil talagang malawakan na ang grupo ang hinahawakan nila sa bansang Pilipinas at hindi na nga sila nagiging magandang ehemplo sa ating mga kabataan dahil mas lalo pang nasisira ang buhay ng ating mga kabataan dahil nga sa pinagbabawal na pulburon. Ngayon nga ay handa na nilang panugutin itong si Kuting ng Norte na ito na mas lalo naman natakot si Kuting na ito sa matinding babala ng mga hiniran, mga men in uniform na nagsanib pwersa para patalsikin si Kuting ng Norte sa kanyang pwesto at patuloy na iimbestigahan at isisiwalat ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas na hindi niya na nga ginagampanan ang kanyang tungkulin ay talagang patuloy pa rin ang pangungulimbat ng kaban ng bayan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Monitor ako. Imagine, nung ganun ako importante, may monitor tayo ng CIA. No? Natutuwa sila sa sinabi ko, sa nagsalita ako, natutuwa sila. Imagine. Bakit? Kasi nakikita ng CIA yung problema. Na kunwari itong Marcos, kampi-kampi ng Amerika. No? Ngayon, bakit yung gobyerno, nandun yung komunista? Left-leaning. Ano yun? Bakit bibirahin mo si Inday Sara na 32 million ng boto, tapos kayong mga putang ina nyo sa Congress, 100,000, 300,000 ng boto nyo. Tapos ang yayaman ninyo. No? Bibirahin nyo yung 125 million na confidential fund. Mga kababayan, makinig kayo ha. 125 million. Oo, tama. Na kinakailangan malaman natin kung paano ginastos yung 125 million. Pero huwag kayong piling COA. May COA eh. May constitutional body. Ngayon, kung gusto nyo saklawin yung COA, sige, saklawin natin yung COA. Pero wag lang si Inday Sara. Wag lang si Inday. Office of the President, Congress, Senate, lahat yan na may confidential fund. Putay na, babanata na mahalaga malaman ng taong bayan kung paano ginastos yung pera. Harapin nyo ang taong bayan. Marcos, harapin nyo. Magtipon-tipon yung taong bayan. Ayan, sige, magpakita iglesia. Kasama pa yung ibang mga, KOJC, tsaka ibang sektor. Sige, sama-sama. Pumunta ka ron. Kung magaling ka talaga, pumunta ka doon. BBM. Dalhin mo ang security mo, dalhin mo lahat. Pumunta ka doon, harapin mo yung taong bayan. Number 1, anong masasabi mo sa hair follicle drug test? Pati kayo mga BBM na loyalista, punta kayo ron. Pinagmamalaki nyo, Presidente BBM. Sige, sabihin nyo sa kanya para matapos na ito. Magsisibil war tayo. Hindi nyo ba naintindihan? Okay na, signal ko eh. Kaya, kung titignan ninyo, pakialam itong politiko, mga politiko natin. Kaya bumabalik ako sa tanong ko, mga leader, nagbabalik ako doon sa tanong ko, no? Ano ang pananaw ninyo sa kinakalaban ninyo? Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Tambaloslos, congressmen, senators. Anong pananaw ninyo? Are they the ones na the type of people na makikinig sa inyo? Or are they the ones, yung tipo, yung type ng tao na sasaktan kayo, sisirain kayo at ng PNP, supiling kayo? Kasi pag ang isip ninyo, lalaban ng parehas yung mga gago na yan, na nandyan na ang mga komunista,
Nandyan ang mga drug lord. Nandyan yung mga oligarchs na natatakot sila na pagka nagwagi kayo, mga kababayan, kung nagwagi kayo, sovereign will of the people, patay sila. Magkaroon ng death penalty. Uusigin sila. Patay sila. Sarado tindahan nila. Now, kung pananaw ninyo, hindi sila ganon at rerespetuhin kayo yung innate, rerespetuhin kayo. Go ahead, mag-rally kayo. Maramihan. Ang tanong ko, paano kung nag-rally kayo, ang dami-dami, milyon, and then inisnab kayo? Wala lang, inisnab. That is the expression, freedom of expression, nag-rally kayo, snab-snab, wala. Katapos, uwian na ang tao. Tapos nun, pagod na yung tao, puyat. And then, ano nangyari? Wala. Inisnab kayo. Yun yung mga tipong Bongbong Marcos, walang paki. May namamatay nga, walang paki. Mag-rally pa kayo dyan sa kalsada. Sa tingin nyo, makikinig yung gago na yan? Hindi. Hair follicle drug test, napakasimple. Inisnab kayo. Tinuturo si magpa-drug test. Si Digong, yan ang bangag. Vice President, nagpa-drug test. Si Pulong, nagpa-drug test. Ano ang ginawa? Nakinig ba? Wala. Walang nagpapadrug test sa kanila. Yan ang tabing kayo. Paano kung talagang dami-dami na? Yung mga tipo nila Tambaluslos at saka ni Lisa, yan ang tipo na gagamitin yung AAP at PNP para i-disperse kayo. Buong puwersa ng AAP at PNP nasasabihin na they are protecting the Constitution, upholding the Constitution, the rule of law. Putang ina mga yan. Tangin ng mga politiko na yan. Matapos nilang nakawan kayo ng nakawan, matapos nilang babuyin lang mga ahensya at mga tao, matapos kayo sirain, at ngayon hawak nila yung armed forces tsaka PNP, pinapandar nila yung utak, no? Kleng-kleng bang-bang, na ang isip ng AAP, wow, nagawa namin yung trabaho namin. We are upholding the Constitution, we are implementing the rule of law. At kayo, panay kayong mga terorista, kayo yung mga tinatawag na destabilizer. Kaya kinakailan supiling kayo. They are protecting the state. Puta, yan yung mga klaseng tao. But armed forces tsaka PNP, alam ko, hati na kayo. No? Kung may pag-asa kayong buo kayo, mas maganda. General Browner at General Marbil, ang laki ng problema nyo. Hindi ako may problema, kayo may problema. Kasi kami wala na eh. Ang problema nyo, yung tao ninyo, nahahati. Kasi tignan niyo, nagpa-picture taking kayo kasama si Tamba. Wala kayo statement. Pinakikita ninyo na binabayaran na kayo. Binabayaran yung mga general nyo. How do you think will the people, the sovereign people, will perceive yung actions ninyo? Ang mas malaga, how do you think will the men in ranks, yung mga unit ninyo, mga batalyon, mga brigada, mga air squadron ninyo, mga wing ninyo, at yung mga lahat, how do you think will they perceive you? You are going to lose your command. I am telling you, you are going to lose your command because yung mga tao sa ilalim, ideal people, ideal officers, na may pamilya rin, nararamdaman nila yung galit ng tao. And here you are, pa-picture kayo, ganyan kayo. Puta na sa 350, pangako, parang binibili kayo, ginagago kayo ni Tamba. You will lose your command, your people. And kung di kayo natuto sa history natin, let me tell you, nandun kami.
Ang dami naming mga retired, nandun kami, EDSA 1. Hindi lang yung mga civilian na tumayo na matatanda na ngayon. Na handa pa rin nilang ibuwis ang buhay nila. Yun yung problema nyo. Ang daming kumakausap sa akin, ang daming nagme-message, handa silang mamatay. Nakita nila yung fire, nakita nila yung spirit ng pagiging totoong Pilipino. Nakita nila nung nagsalita ako, yun yung problema ninyo. At dumadami kami, patayin nyo ko? Wala, revolusyon na yan. Kasi nandyan na yung FGF eh. Tangina, tatakutin nyo pa ako, gago. Akala nyo matatakot ako. Magpahulog mo na kayo ng buko sa ulo. Pagka nabuhay kayo, yun, may karapatan kayo. Nahamunin ako. Tangina yun. Magpasaksa kayo dito. Dito, saksak. No, tagusan hanggang dito. Yung mga nakakilala sa akin, yung mga nakausap ko, nahawakan nila yung sugat ko dito, yung peklat, no? Kung saan tumagos yung espada. No? Pasaksa kayo, kayong mga maghamon sa akin. No? Tignan ko yung tapang ninyo, kayo pa yung bumunod na ganyan. Tignan ko kung hindi kayo mahimatay. Paulog kayo ng buko sa ulo. 30 footer, 40 footer, no? Isang haba ng kawayan. Mga 4 stories na building. Ganun kataas. Hindi yun nyug ha. Buko. Tapat niya ito. Itong likod. Makakakita kayo ng bituin. Pagka nabuhay kayo ron, yun. May karapatan ka. Ang requirement ko yun. Kung may baril ka, ako, kutsilyo lang ako. Isang bala ka, kutsilyo ko. Pero ang dami nyo sinasabi, pahulog ka na ng buko sa ulo. Tingnan natin. Live, cover nyo, live, para makita ko. No? Ang ina nyo, dami nyong salita. At kung sige-sige kayong magtapang-tapangan, no? Sorry na lang, sorry. Kasi markado na kayo eh. Yun yung hirap, maghamon kayo sa akin. You go out in the open, markado kayo. And kahit may takip yung mga mukha ninyo, at kahit hindi kayo maraming FGF na hinahanap kayo. Ay, pinipigil ko nga eh. Huwag niyong papatayin. Huwag niyong papatayin. Kasi gusto kong makaharap at makita ko yung tapang ng mga yan pagkakaharap ako eh. Pero habang may natitira pang buhay sa inyo, samahan nyo na yung pamilya nyo. Hayop kayo, tatapang ninyo, kala ninyo. Yan ang klase ng gobyerno meron tayo, yan ang klase ng mga pinuno meron tayo. They corrupt people. They pay people to do evil things. To do bad things. To attain their objectives. Tatakutin ako, sisiraan ako para walang susunod sa akin. Ganun sila. Eto, let me tell you mga kababayan. Maganda sana. Nag-warning na ako sa inyo eh. Tamba. At kung sino man kayo mga konektado kay Tamba. Nag-warning. Give me a reason. Para hindi ko isipin na walang pag-asa na kayo. Revolutionary government talaga katapat nyo. People's revolution ang katapat nyo. Kung gusto nyo mag-away-away, civil war ang katapat nyo. Doon pupunte. Kasi nakokumbinsi na ako sa ginagawa nyo. Mabuti pa hindi na lang kayo nagpadala ng mga troll. Nagpadala ng mga vlogger na birahin ako ng birahin. Hamonin ako. Ay ba, kala nyo matatakot ako. Gago. May putay na mga gago kayo. Tignan ko tapang nyo. Buko. Buko challenge. Tignan natin. Paulo kayo ha. Live. Live. Pakita nyo ha. Sa mga follower nyo. Pero kinabukasan, handa na kayo ng kabaong ha. Kung mag-survive kayo doon. Tignan ko yung tapang nyo ha. Hamon-hamon kayo sa akin. Nang gago kayo. This is, you see the kind of what you are rallying against. Kayong mga kababayan na nagrarally, yung pinaglalaban ninyo.
these are the people who will not fight you squarely, tatraidorin kayo. And as I speak, meron na yan ng mga nag-aano sa akin, no? May mga nagkokontrata, may mga kontrata na no? Okay lang, may mga nagtatanong, maraming salamat dun sa mga kabagang ko, mga kasama ko dati, mga kaibigan, at kayong mga OFW na nagwo-worry para sa akin. Huwag kayong mag-alala, kaya kong pangalagaan yung sarili ko. At ang nag-aalaga sa akin talaga, God, no? Si God, Almighty God. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Hindi lang ako, kayo rin. Ang nag-aalaga sa inyo, ang Diyos natin. Whether ikaw Muslim o ikaw Kristiyano, ginagabayan tayo ng Diyos natin. Kaya huwag kayong matatakot. Buo ang loob natin. Isa pa, mali ninyo. Rally, rally, rally. EDSA, EDSA, EDSA. What is the significance of EDSA? What is the significance? Kasi sir, ano yan sir? Symbolism ng struggles natin in history. And ito masasabi ko sa inyo, you still do not get it. People, you still do not get it. EDSA is a place. Yung pinapakita, nandun nangyari yung people power 1, people power 2, yung mga ganun ba. You see, I'm more concerned, hindi doon sa venue eh. It's the struggle, it's the heart. Yung sama-sama mga Pilipino na tumayo at nilabanan ang opresyon, ang masamang gawain, and hindi kayang magbalandra ng track ang PNP. Hindi kayang harangan ng gobyerno ang puso ninyo. Nasa puso natin lahat yung fire ng EDSA. Wala sa shrine. Wala sa kalsada. You go there sa kalsada, nandito sa puso ninyo ang pakikibaka, ang pagsalita na sa puso ninyo, hindi kayang harangan ng truck yan. Kaya if you keep the fire burning sa inyo, mga kababayan, at marami kayo na ang iniisip ninyo that you are guided by God, protected by God, matatalo nyo yan. Kahit sino pa yan, Marcos, Lisa, Tambak, Congressman, NPA, droga, lahat yan, matatalo. Bakit? Because the sovereign will of the people ang pinakamataas, pangalawa sa power ng langit, power ng Diyos natin. And we admit to that. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Sinabi natin lahat ng gusto nating mangyari. Yung unang paragraph ng Constitution, yung kanyang kagustuhan natin, yun yung binigyan natin na hininga. Papel lang ang Constitution. Again, papel. EDSA shrine, lugar lang. What gives it meaning is tayo, mga taong bayan. The fire in us, the heart in us, yun nagkakaroon ng meaning ang EDSA. Yung shrine. Yung Constitution, binigyan natin ng meaning. We do ordain and promulgate this Constitution. So, ano tong hangover sa EDSA? Hangover na, dyan magkita-kita and all that. Kahit saan lugar kayo magkita. Kahit saan lugar. It is the people, the heart of the people, the will of the people. Yun ang nagdadala, hindi yung lugar. Binabarikadahan nila, ang lit-lit ng lugar. Buwisit sa traffic. Sa totoo lang, buwisit sa traffic.
Eh, maraming Pilipino walang pakialam eh. O, di ba? Eh, naka. Eh, kayo mga kaplano, ang isipin ninyo, eh, paano yung life support? Pupunta kayo sa isang lugar, pipilit niyo EDSA. Sige, bahala kayo, pilit niyo EDSA. Pipilitan niyo EDSA, walang mangyayari pagka pinagpilitan niyo. It is, ewan ko ba, mahirap magsalita eh, mahirap pag ano. So, tingnan ko kung meron ako na-miss out. There is only one outcome. Sinulat ko, there's only one outcome sa mga nangyayari ngayon. Taong bayan ang mangingibabaw. Yun yung outcome. Taong bayan will be fed up, will rise up. Wag sanang revolusyon, wag sanang civil war, pero kung umabot tayo doon sa civil war o revolusyon, kasalanan yan ng gobyerno. Bakit? Ayaw nyo pakinggan ng taong bayan. Marunong pa kayo sa taong bayan. Wala kayo noon. Nagkaroon na eleksyon 2022. Binoto kayo. Ngayon, ayaw nyo pakinggan ng taong bayan. Napakasimple. Hinihingi ng taong bayan, issues, no? Sagutin niyo issues. Nagrarally sila matahimik. Anong ginagawa nyo? Sinusuppress ninyo. Ginagamit nyo yung PNP. Mabalikan ko kay PNP. Ginagamit yung PNP. No? Na yung PNP sinasabi na sa amin, Sir, sa susunod, sir, sana marami na talaga, sir, kasi bibitawan namin yung lugar. Bibigay na namin. Sumusunod lang kami sa utos, sir. Kung yung PNP ninyo nagsasalita ng ganun, at yung armed forces ninyo ganun din ang salita, abay matakot na kayo. Matatapos ito na si Sara ang presidente ng Pilipinas, na iluluklok ng taong bayan, no? Na kayo na mga walang iya at mga bayaran, lahat kayo uusigin ng taong bayan, kukulong namin kayo lahat for proper disposition. Firing squad, exile, tanggalan kayo ng citizenship. Alam nyo ba, pagka stateless kayo, kawawa kayo, talo pa kayo ng mga Afghanistan, meron silang state. Kung kayo, tinanggalan kayo ng citizenship being Filipinos, wala kayo. I-exile namin kayo, no? Sige, magpakatrol pa kayo. Magpaka-vlogger pa kayong bayaran. Sige lang, kasi walang pupuntahan ito, kundi matapos ito na presidente si Sara. Walang pupuntahan to kundi doon. At kayo mga nag-iisip na magkaroon ng military junta, no. Kami magiging kalaban nyo. Ayaw namin ng military junta. Sorry, pero meron tayong konstitusyon. Ang konstitusyon natin sinasabi, spare tire si Inday Sara. Pumalpak yung gulong na original. Pumalpak na flat tire. Beyond repair. Kaya tayo mga taong bayan, tayong driver, no? Isalpak natin yung spare tire. Sila, itong mga masasamang budi, sinisira, binubutas yung spare tire para hindi na magamit. Ganun kasimple, kung gusto nyong intindihin. Kaya hindi papayag ang taong bayan. Why? Because we are driving the future of this country. We are the driving force. Why this country is called the Philippines, why there is a constitution, why there is a Philippine government, why there is an armed forces of the Philippines, Philippine National Police. We are the reason why they all exist. Tayo. Kaya hindi pwede na nilagay lang natin yung mga putang inang mga yan, nilagay lang natin, tapos sila ngayon ang sasakal sa atin. Titirahin tayo. No way. We will rise up. At kung kinakailangan magrevolusyon, magre-revolusyon kami. Kala ninyo? Takot kami? No. Matakot kayo. We will take command of the armed forces of the Philippines. Oy, paano nangyari yon?
We will take command. Hintayin nyo. Gagawin namin yon, taong bayan. We will take command of the armed forces and the PNP. No? We will take command. Kaya patayin nyo na ako. Ang problema nyo, pagka pinatay nyo ako, revolusyon yan, automatic. Kalasang Mindanao. Kalasang mga... O paano nyo gagawin nyo ngayon? Sige pa, manakot pa kayo. Simple lang hinihingi ng taong bayan. Magpa-hair follicle drug test ka. Mag-explain nyo yung pera. Ano nangyari doon sa ginto? Ba't nyo binenta? Ano nangyari doon sa pera? Ano nangyari sa PhilHealth? 89 billion o 90 billion na kamo. Ano nangyari sa Maharlikapan? Ano nangyari sa lahat ng pera na 5 billion, 5 point something billion sa 2024 budget? Pwede ba isa-isayin natin? Gusto nyo rin lang si Inday Sara, explica yung 125 million, buksan na natin lahat. No? Buksan na natin lahat. Sige, malaman natin kung sino tarantado dito. No? Kung tarantado kayong lahat, okay, at least fair ang laban. Pero kung si Inday Sara hindi tarantado at nagsasabi ng totoo, patay kayong lahat. Patay kayong lahat. Natatakot kayo. Kaya kayo nagagamit ng mga troll, kaya kayo nagagamit ng mga vlogger para kondisyon yung utak ng mga tao. You are a threat to national security. Kayong mga troll, vlogger na tumatanggap ng bayad. Hindi na freedom of expression yon. Undermining the mindset of the Filipino people. Sinisindikato nyo na. Pinopormahan nyo, kumbaga inuhulman ninyo, binabox in ninyo ang utak ng taong bayan. And that is a threat to national security. Dapat kayong mamatay. Lahat kayo. Mainstream media, ganun din. Kayong mga may-ari ng mainstream media, hinahayaan nyo tumanggap kayo ng bayad, magamit yung inyong outlet sa pagsupil ng taong, sa pagsunod sa agenda ninyo ng komunista, ng mga politiko, at hindi na kayo balance sa inyong pagpepresent. Yung COA nga na-report ng kay Inday na ina-absuelto si Inday, hindi nyo nire-report. Putang na nyo, hayop kayo. Kaya, bitay kayong lahat. Bitay. Yan yung, Madam President, may proposal. Anyway, na-vlog ko na. Kahit mamatay ako, okay lang kasi na-vlog ko na Nagkakaroon kayo ng idea lahat No. Pagka mamatay ako, tuloy nyo lang. Nasa heart, wala sa lugar. Nasa heart, wala sa konstitusyon na piece of paper. Nasa inyo, mga kababayan. Nasa atin lahat. We, the sovereign Filipino people. At kung yung iba nating mga kababayan na apektado ng mga utak, gawa ng mainstream media at ng mga vlogger na mga walangya, na bayaran, mga troll. At kung magsalita sila, ay parang baliwala na maging komunista tayo, baliwala, nakawan tayo, baliwala na may durog tayong presidente, abay nagkakamali kayo lahat. No? Doon tayo. Pilipino ba kayo o hindi? Pilipino tayo lahat, di ba? Magkasundo tayo. Anong mawawala? Magpa-drug test si BBM, ninyo, magpa-drug test siya, tapos magne-negatibo. Kasi hindi naman talaga nagdodroga. Ano mo wala? Mawawalan ng argumento yung mga nagsasabing, bangag yan. Bangag yan. Hair follicle drug test. Lahat tayo, agree. Mag-hair follicle para matapos na to. Ang problema nyo, naniniwala kayo, deep inside, durugista yan. Kaya nyo, dinedepensahan. Hindi ba kayo nahiya sa sarili nyo? Kahit mga mista ako Kahit mga PMAer, dinedepensahan. Mga mista, mga sir. Mga long gray line. I'm not even making an appeal.
tignan nyo na lang, nakakahiya eh. Isipin nyo, di ba? Dinidepensahan nyo ang isang bagay na kung alam mo naman na negative yan, edi mas maganda i-subject natin si Bongbong sa hair follicle drug test. Di ba? Negative eh. Kung ang paniwala ninyo diretso yung presidente na yan ay hindi nagdodroga, boom, pa-drug test ka. Ang problema, ayaw ninyo eh. Ayaw ninyo. Kasi naniniwala kayo, durog eh. Imagine, paniwala ninyo at the back of your head, durog yung presidente, and you continue to follow a president na gago. Putang ina, isusubo tayo sa gera niyan. Hindi tamang pag-iisip yan. Kaya very important sa atin na ilagay natin sa drug test yan. Yun na lang yung pag-iisip niya. Puta, 50 years tayo. Decades of counterinsurgency. Umupo yung gago na yan. Patapos mangako na continuity ng programa ni Duterte, umupo siya, pistok siya sa NPA. Puta ng gago. Tapos ngayon, ang NPA, nagdidikta na. CPP, NPA, NDF, nagdidikta sa gobyerno. Meron pa sila slate para sa Senado. Ang lalakas na noob, di ba? May pera sila eh. Oh. Kaya kayo, mga pro-BBM, ano ba pinag-aawayan natin? Di ba, Pilipino tayo? Tapos sasabihin nyo, suporta na lang si BBM. Puta na, madaling suporta si BBM. Magpa-hair follicle drug test siya. Explica ninyo yung pera. Pagka na-explica kasi, titigil yung rally eh. Pero ang laki ng problema nyo. Kasi ninakaw kasi talaga.